Dito sa bayan ng Plaridel, sa lalawigan ng Bulacan at sa Diocese ng Malolos, ang tradisyon ay patuloy na binubuhay ng komunidad ang makasaysayang prosesyon tuwing Semana Santa. Sa dokumentaryong ito, ating sisilipin ang kanilang kwento, ang kwento ng panata, debosyon, tradisyon na patuloy na pinapasa sa mga henerasyon dito sa bayan ng Plaridel. Ako si Edna Ramos, manugang ng Rafael at Pastora Ramos. Magandang araw po, ako po si Sita Ramos, anak ako ni Jessie, tsaka ni Edna Ramos, isa sa mga naunang mga nangangalaga. And then ngayon, by generation, kami naman yun ay involved sa lahat. Sa aking pagkakaalam, sa kwento ng aking tiyuhin, noon daw panahon ng hapon, yung bahay na matanda sa Bintog na kanyang kinatitirahan nung araw na ang nangangalaga ang aming tiyahin na si Simeona Guevara. So ngayon, sa kanyang kwento nung aming amain, meron nung panahon daw ng hapon, may umakyat na mga hapon doon sa bahay na matanda sa Bintog. So ngayon, hindi nakita nung mga hapon ang San Juan, ang Lolo Juan, at yung tatlong lalaking matatanda na nakaupo sa silyon. Hindi sila nakita dahil nung panahon na pinapatay yata yung mga lalaki, ganoon. Kaya ang nangyari, parang save sila na hindi sila nakita. Totally, parang milagro na ang nangyari sa kanila. Yun ang kwento sa akin ng tiyuhin nilang kailan lang na ikwento sa amin ang lahat. Bata pa lang ako, nakagisnan ko na yung mga prosesyon, pabasa, lahat hanggang sa sinabi ko, pagkakaya ko na, bibigay ko kay Lolo Juan yung nararapat sa kanya. Ayun, ganun lang, simple lang. Kung ano yung kaya ko, yun lang yung binibigay ko kay Lolo Juan. Lolo Juan kasi tawag namin, hindi San Juan eh. So, tuwing Holy Week, nagpapabasa kami every Monday. And then, Tuesday hanggang Sunday, nagpo-prosesyon na. So, ginagayakan na namin siya kung ano yung nararapat sa kanya, yung ginagawa namin. Naging panata na namin, nagampanan na kada dumarating yung Holy Week, mapagsilbihan siya sa pagpapabasa, tapos sa prosesyon, hanggang sa matapos yung Pasko ng Pagkabuhay. Yun ang parang naging panata ng pamilya namin, tulong-tulong, sumasama sila sa prosesyon, buong kwan ng family namin na Ramos. At yung isa pa, ang gusto ko rin matutunan ng mga apo ko sa darating na henerasyon nila na kung ano yung nakita nilang ginagampanan namin, tuloy nila. Dahil gaya ko, ako maedad na, at ito namang anak ko, siyempre darating din siya sa pagkakaroon na ng mga edad. Pwedeng yung mga apo-apo na namin na magpapatuloy, na sila naman na magtutulong-tulong dun sa pagganap ng ng prosesyon ng San Juan at pangangalaga, ganun. Parang naging panata na ng pamilya yun yung pagpapabasa every Monday. Yun ang aming naging traditional sa Pamilya Ramos. Si Lolo Juan kasi parang siya yung naging namin sa pananampalataya, siya yung parang naging basihan namin kung gaano kami katibay. Yung paniniwala namin sa Diyos, parang naging gabay din namin siya. Yung sa kanya kami kumukuha ng lakas, tsaka ng pag may mga pagsubok, lumalapit kami sa kanya. Ayun, feel namin, pag lumapit kami sa kanya, talagang ibibigay niya yung hinihiling namin. Kumbaga nasa paniniwala namin sa kanya, sobra-sobra. Kaya lahat, binibigay din namin sa kanya. Kumbaga, yung katibayan namin, humihingi din kami sa kanya ng lakas ng loob. Yung sa damit naman ni Lolo Juan, minsan naghahanap kami yung mga basihan, kung ano yung nararapat na mga design ng damit niya. Actually, ngayon, hindi pa kami nakakapagbago. Siguro, mga 2 to 3 years niya na yung damit na sinusuot niya pag lumalabas kami.
So, parang baka next year, doon pa lang kami ulit makahanap. Ang sabi nila, si Lolo Juan daw may kasamang agile. Kaso, yung papa ko, yung unang namamahala niyan, hindi siya in good sa agila. Parang ayaw niya. Gusto niya yung simpleng ayos lang. Ganun lang siya. Ayaw niya ng magarbo. Basta yung alam niyang sinusunod namin yung mga kaugilian dati. Sa mga karosa naman niya, before kasi, di ba, mga nauso yung artificial, and then nagbago, naging fresh flower. So, sumunod kami sa fresh. Ngayon, ang ginagawa namin, hinahati ko yung time kasi, ano kami, parang 4 days ang labas. Tama ba? 4 days? 4 days. So, syempre mainit. Medyo mahal din si flower. Sorry. Ginagawa namin, yung 2 days niya ng labas is artificial, and then yung 2 days niya is nagpe-fresh flower kami. Kasi gusto din namin siya magkaroon ng fresh flower din. Iniiba-iba namin. Pinabase din namin minsan sa rules ng simbahan, kung ano yung dapat niyang isuot, kung ano yung dapat na gayak ng karo niya. Sumusunod lang din kami. Kaya lang minsan, pag fresh, sinasabi mo kahit dahon lang, hindi ko maiwasan eh. Binibili ko pa rin siya ng bulaklak. Kasi yun yung, minsan, ang mindset ko kasi, minsan lang naman yan sa isang taon siyang ilalabas. Kumbaga, yun yung pasasalamat ko sa kanya, ibibigay ko sa kanya kung ano yung dapat sa kanya. Pagka binibisa namin si Lolo Juan tuwing mag-Holy Week, masaya kami, excited. Kahit yung mga anak ko maliliit, masaya sila pagka Holy Week na. Iba yung feeling nila pag Holy Week na. Ngayon, pagka binibisa namin si Lolo Juan, minsan aligaga. Minsan mahirap kasi magbihis ng ng phone, lalo na pag nasa karo na siya. Iba yung hirap eh. Pero yung hirap na yan, napapalitan siya ng kasiyahan, tsaka yung parang masarap sa pakiramdam yung nagbibihis na kayo ng isang phone. Yung sa aking pananaw naman, na kapag siya ay binibihisan, sa una, syempre, hindi namin alam kung ano unang gagawin. Ngayon, kapag siya nabihisan na, natutuwa kami dahil parang maaliwalas ang mukha niya, na parang siyang masaya. Yun ang aking pananaw. Dahil ako man, pag nakikita ko ng maayos yung kasuotan na niya, nakabihis na siya, hanggang pati sa yung ayos ng karo, nakakatuwa. Dahil, kumbaga sa nagampanan namin, ang tungkulin namin pag dumarating na yung Holy Week. Sa akin po naging karanasan since noong 1980 na kami pong mag-asawa ang namahala dahil po ang aking mga biyanan nung panahon na yon may mga sakit na. Ang dati po ang karo po namin ay isang maliit lang at luma. Ngayon, nung pong iyon ay nasira, wala kaming ibang paraan kung hindi manghiram sa ibang baryo. Nakalapit baryo namin. Ngayon, nung po na yun, may nagmagandang loob sa amin na taga kalapit baryo namin na nagpahiram ng karo, at pagkatapos noon, ang aming mga ginagamit na bulaklak, bukod sa dahon, yung bang nabibili sa Quiapo na mga sampagitang nakatuhog sa walis tingting. Tapos, nung time na yon, unti-unti, nakapagpundar kami ng bulaklak, pero hindi siya ganun kaganda. Parang pangkaraniwan lang. Hanggang sa dumating na yung unti-unti na nagiging moderno na, nakapagpundar kami ng karo. Tapos, yung aking bayaw, brother-in-law ko, naman siya ng generator. Siya naman na nagpundar. At pagka naman noon, hanggang sa nag-share kami ng pagpapagawa ng karo. Kaya sa ngayon, medyo dumating na kami sa moderno na siya. Hanggang sa pati pananamit ni Lolo Juan. Kasi dati, uso lang yung ganito, tapos lalagyan lang ng mga patches. Okay na noon. Noong panahon ng 1980s, ganoon. Unti-unti namin siyang binago. Hanggang sa naging na siya ngayon. Kumbaga sa kuha, naka-upgrade na siya. Yung paggagayak sa kanya, minsan on the spot, maraming challenges.
Minsan kahit nasa oras ng prosesyon, nawawalan kami ng ilaw dahil nasisira ang generator or minsan nagkakaroon ng aberya. So ngayon ang ginawa na namin, halos isang buwan bago magprosesyon, inaayos na namin lahat. Yung ilaw niya, nagkaroon na rin siya ng sound system. Pagka pumaparada, bago umaalis dito yung karo sa bintog, inaayos na siya. Yung tipong wala sana magkaroon ng aberya. Kumbaga, lagi merong plan B. Yun na lang ang ginagawa namin. Kasi naranasan namin yung flashlight lang yung ilaw niya dahil nasira yung generator. Minsan yung sa karo, nagkakaroon din ng problema. Minsan pagka umuulan, wala kang payong. Kaya ngayon, para ma-avoid namin yung mga ganon problema or ma-encounter ulit, naglalaan na ng panahon bago siya ilabas, inaayos na namin lahat. Kumbaga para areglado na siya. Wala na kaming iisipin na baka mawalan ng ilaw. Mawalan man siya ng ilaw, may backup. Ganun na lang ang ginagawa namin. Tuwing Holy Week, yung dagsa ng tao, natin maiiwasan, punong-puno ang patio. So, lalo na tuwing Thursday at saka Friday. Pagka Wednesday at saka Friday. Kapag kami naka-artificial, okay lang, free will kaming gumagalaw kasi hindi naman kukunin ng mga tao. Yun naman yung usual, di ba? Ngayon, pag Friday, puno-puno yung patio, yung daanan, talagang may mga kumukuha ng bulaklak, binabantayan muna namin yung karo. Kasi masisira yung gayak niya, sayang naman dahil meron pang linggo. Tuwing linggo naman, hinahayaan na namin yung mga taong kunin nila yung bulaklak. Minsan kung di pa tapos yung misa, kinukuha na ng mga tao. Walang disiplina yung mga tao. Pagbibigyan mo na lang kasi may paniniwala din yung mga tao na tungkol sa bulaklak daw. May mga ganun sila. So kami, yung bulaklak naman, instead na itapon mo, sige, bigay mo na lang sa mga tao. Ganun na lang yung ginagawa namin. Kumaga, nakatulong ka, nagandaan sila, or may paniniwala sila, sige, sa inyo na lang. Ganun lang kami. Ako, ang aking masasabi lang, sana, kung ano yung nakita at naumpisahan naming mga matatanda, sana yun manahin ng mga apo-apo namin na sila tulong-tulong sa pagganap, sa pag-aayos, sa ganon, maanuhan nila kung ano yung papaano yung pangangalaga ng loluwan nila. Kasi mas tawag namin loluwan kaysa sa San Juan eh. So pati mga apo-apo namin, siguro darating ang panahon, maiingganyan nilang gampanan bilang sila ng mga tagapangalaga sa susunod na henerasyon. Silang magpipinsan o ano, dahil sa ano na yun, nakita naman nila kung paano pagmamalasakit namin at saka pag-aasikaso. Yun lang. Ako, ang tangi kong mensahe kay Loluwan, sana bigyan pa kami ng mahabang buhay para tuloy-tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa kanya bilang kami ang naturingang matatanda na sa henerasyon namin ngayon. Dahil yung mga unang henerasyon mga wala na. Mga nasa kabilang ano na. Dahil yung husband ko, ang pinakamatanda sa magpipinsan, kaya siya kumbaga sa kanya, siya ang nakakaalam ng history. Ngayon, kukwento lang sa akin ng husband ko hanggang sa yung kanyang tiyuhin. So, yun lang ang aking kaalaman. Pero ang tanging hiling ko lang kay Loluwan, sana gabayan kami palagi. At pangalawa, bigyan kami ng mahabang buhay pa. Pangatlo, sana yung mga apo-apo namin, mag-anuhan sila, magtulungan sa darating na panahon ng kanilang term naman. Dahil kami may edad na, hindi ko na masasabi na sino ang susunod na hahawak kay Loluwan na mangangalaga. Yun ang aking kahilingan lang. Kami po bilang tagapag-alaga ni Loluwan o San Juan Evangelista, sa darating na March 30, kami po ay nag-iimbita sa inyo ng aming pabasa sa bahay
At ito po natatapos po ito na hanggang gabi. Dito po sa amin sa bahay namin ginaganap talaga po tuwing Lunes Santo. Sa mga taga Plaridel po na nasasakupan po ng Plaridel, Bulacan, sa darating po na Martes Santo, Miyerkules Santo, Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay, kami po ay nag-iimbita sa inyo na makiisa sa amin sa prosesyon po, nagaganapin po sa mga araw na yon. Ang tangi po lang naming hiling, sana po makiisa po tayo bawat isa.